Pogi, pag-usapan natin to. Pwede ka bang kasuhan ng dalawang magkaibang krimen para sa mga sunod-sunod na aksyon na nanggaling sa iisang masamang intensyon? Yan mismo ang naging tanong sa kaso ng Navaja versus De Castro, GR No 180969. So ang konteksto nito, may kasong falsification laban sa asawa ni Noel Navaja. Maratulungan siya gumawa ng dalawang hakbang si Navaja para, mahadlangan yung investigasyon. Una, noong March 9, 2004, kinausap niya yung witness na si Mrs. Magsigay na huwag nang dumalo sa hearing. Violation to ng Section 1A ng PD 1829. Dahil dyan, sinampahan siya ng kaso sa Jagna, Bohol. Pangalawa, after a few days, pagdating ng hearing noong March 15, nagpresenta naman si Navaja ng isang peking affidavit, kunwari galing kay Mrs. Magsigay. Violation naman to ng Section 1F ng parehong batas. Kaya ayon, isa pang kaso sa Tagbilaran City. So ang tanong ngayon, tama bang litisin si Navaja para sa dalawang magkahiwalay na kaso ng obstruction of justice? Ang sabi ng Korte Suprema, hindi. Dito kasi pumapasok yung doktrina ng delito continuado o continuous crime. Ang ibig sabihin niyan, kapag ang isang serye ng mga akto ay nanggaling sa iisang kriminal na layunin, sa kaso niya, ang tulungan yung asawa niya, itinuturing itong iisang krimen lang. Kaya naman, ang paglilitis sa pangalawang kaso ay katumbas na ng double jeopardy, na labag sa ating konstitusyon. Sa huli, pinawalang bisa ng Korte Suprema ang pangalawang kaso dahil ang dalawang akto ni Navaja ay bahagi lang ng iisang krimen. Kaya para sa'yo, paano natin malalaman ang pagkakaiba ng mga magkasunod na krimen na may iisang intensyon kumpara sa mga krimen na may magkakaibang layunin? Kung gusto mong manatiling updated sa Philippine jurisprudence, mag-subscribe na.